decimal to percent. Ayun yung pinakamadali kasi nubo ka, sensya na. So meron tayong point, move ka lang papunta doon kung gusto mong gawing percent. Then kung percent to decimal naman, pabalik naman syempre. 2 units. Ganun lagi yun. Anyways, para maintindihan, so let's say meron tayong 0.1. So kung gagawin mo siyang percent, madali lang. Kasi from the decimal point, move mo siya 2 units. So kapag may space doon guys, lagyan mo yan 0. So ibig sabihin, yung 0.1 is 10%. Madali lang yung guys, kasi ito yung pinakamadali sa dalawa. Pero madali lang din to eh. Try natin. So let's say meron tayong 25%. So ganun din, pag gagawin mo naman siyang decimal, burahin mo to, dito yung decimal point niyan. Then 2 units naman siya pabalik. So ibig sabihin, napupunta dito yung decimal point. Or magiging 0.25 or 0.25. So ganun siya ginagawa. Kapag walang space, like for example 0.75, so pag nag-move ka 2 units, magiging 75%. Ano po ang pwede dito? Ako kunyari ganito, 1.34 o 32 na lang percent. So gagawin mo siyang decimal. So hindi mo dito baburahin mo yung percent sign, pero dahil may decimal point ka sa given, dun ka magmo-move. O pag convert mo sa decimal, anong kalalabasan? May na-receive ka, boss. May na-receive. Ala, grabe naman si ngayon lang. Ala, grabe naman si Sir Matuto. Thank you. And live na ako, guys. Ala, thank you. Ala, grabe. Ayun, ngayon ko lang nakita, nag-pop up. Thank you po, Sir Matuto. Sir Matuto guys, pwede nyo ipaalam guys. Nagtuturo din yan. Sir Jomer. Ala, grabe si Sir Matuto. Anyways, wala na. End live na ako guys. Anyways, thank you po ulit. So meron tayo dito. So pag kinonvert natin to guys, so buburahin natin yung percent sign. Pero dahil nga may decimal point dito, dito ka magmo-move 2 units. So pag may space doon, lagyan mo ng 0. So ibig sabihin magkakaroon ka ng point, then 0 dito, then 132. So lagyan mo siya sa dulo. Thank you po ulit. So magiging ganun siya. Ito yung pinakamadali, kasi ganun lang naman yung gagawin. Like kakancelin mo lang, then ganun na siya. So for instance, meron tayong 13.2, then naka-decimal siya, di ba? So kung i-convert mo siya sa percent, dahil may decimal point ka dito, move ka 2 units. So punta sa dulo. So magkakaroon ka dito ng 0 sa unahan. So magiging 13 to 0% siya. Nagagets mo ba ako ano? O A A A. Ay, thank you po ulit Sir Matuto guys. Ala, wala na. End live na. Okay guys, ito basic yan eh. Okay, ngayon pag kinonvert natin to guys sa fraction, paano naman yung gagawin? Saka depende pa rin yan na may case naman na yung percent mo is, ang init talaga dito sa set ko. May case naman siya naka-fraction yung percent na kunyari 1 and 1/2%. So ngayon naka-percent sign siya pero naka-fraction, so convert mo muna yan, mamaya gawin natin. Anyways, punta tayo sa fraction. Madali mag-convert ng percent kapag yung ginawa mo siyang decimal, kasi sa decimal madali lang siya gawing fraction. Like kunyari ito 0.1, pero lagyan natin ng concept ha. Remember, let's say meron tayong 1, 2, 3.456. Punta tayo sa place value. So anong place value na itong 3 natin? Sa isa lang. Anong place value na ito guys ng 3? O A A A A A A daming A. Dali na para matapos na to guys. Ayaw mo, place value lang.
O AA. Hirap na hirap ka na sa grade 9. Grabe naman. So ito guys is ones, 'di ba? Then tens and hundreds, thousands of worth. Pero pagdating dito sa 4 natin guys, anong place value na itong 4 natin? Dali. Ayaw nyo? Tenths. So, ibig sabihin magkakaroon ng THS, di ba? Then hundreds na yung sunod. And so on and so forth. Ibig sabihin ganyan yung magiging place value niyan. So, kasi pag nasa decimal na siya, madali na siya i-convert. So remember, let's say meron tayong number 1, di ba? That is 0.1. Kung convert natin siya sa fraction, guys, tandaan po. Tingnan mo yung place value ng nasa decimal mo, nasa right ng decimal point. So remember, ang place value na ito is what? So from dito sa guide natin, yung place value niya is tenths, di ba? Kung tenths, guys, ibig sabihin 10. Kung hundreds, ibig sabihin 100. So which means, ito pwede mong i-over sa 10 kasi tenths place lang siya. Then copy mo ng buo yung numbers. So yung 0, 1, magiging 1 na lang. So ibig sabihin, yung fraction part ng decimal, pag convert mo siya yung fraction, into fraction I mean, magiging 1/10. Ganun siya ginagawa. So for instance, meron tayong 0.25. Pag convert mo siya, so remember, yung pinakadulo lagi. So from here guys, yung 5 natin, anong place value niya? So, ibig sabihin nasa 100. So, ibig sabihin i-over 100 mo siya. Then ngayon ito kasi pwede mo siya pwede mo siya i-divide by 25 parehas. Or by 5 muna kung saan ka mas nadadalian. Pero pwede siya i-divide parehas by 25. Baga ilo-lowest term mo siya. So, pag dinivide mo siya both by 25, magkakaroon ka ng 1/4. Which means 1/4 na to. So, ganun siya ginagawa. Kung naintindihan mo, ano to sa guys? Sa fraction. Ito yung mga binibigay na given actually, mga 0.25, 0.75, 1, ano pa ba yun? 0.5, yung mga basic na given. Lagi yung makikita yan. So in this case, yung 0.75 natin, ano yun? So remember guys, kung meron tayong 0.75, mabilis ba? Naintindihan na ba ako? So magiging 3/4. Bakit? Kasi mapapansin mo, yung place value ng 5 natin is na 100. Nasa hundreds place. So lagay mo yung 75. So kung nahihirapan ka mag-divide ng directly, like sa pinakamalaking number, di isa-isa, konti-kontiin mo lang. So for instance, nag-end sa 0 and 5. So madi-divide mo yun both by 5. Then magkakaroon ka ng 75 divide 5, that is 15. Then ito magiging 20. So yung 15 tsaka 20, pwede pa ulit ma-divide by 5. Pwedeng ganun yung gagawin ng process. Nasa sa'yo yan kung saan ka nadadalian. Pero ito kasi pinaka-basic na to eh. Para sa amin na iba. Pero dahil nga grade 5 pa lang, ganun ginagawa. So magiging 3/4. So ganun na yung pag-convert ng fraction. Kung gusto mo naman fraction to decimal guys, gagawin mo siyang, kunyari meron tayong 3/4. Gagawin mo siyang decimal. Pag ginawa mo siyang decimal, para ka lang nagdi-divide. Like, magkakaroon ka ng 3 divide 4. Ibig sabihin, yung nasa taas na number, siya yung magiging nasa loob. Then yung 4 yung nasa labas, yung pinag-divide. Then di-divide mo na siya. Pag hindi pwede 0, then 0 ulit, then 3, then dagdagan ng decimal, magiging 30. Then yung 30 divide 4, that is 7, that is 28.
Then, magkakaroon ka dito ng 2. Then, dagdag ka ulit ng 0. So, magiging 20, that is 5. So, 20 na siya, then 0.